Bakit mo nakuhang galawin ang nanay mo? Sir, pinagsisihan ko naman yun po, sir. Kasi nga, sir, parang ayaw niya ata akong pagkatawain po, ganun. Parang siya lang mismo magmay-ari. Sa pagkakaalam mo, makailang beses niyo po ginawa to sa nanay niyo? Maraming busy, sir, pero yung mama ko minsan nag-aalok ng ganyan, sir. Reklamo niya ang kanyang sariling anak dahil sa ginawang pangbababoy sa kanya at pananakit. Itatago po natin siya sa pangalang nanay. Gabay po sa mga manonood, medyo sensitibo po itong topic na ito. Itong si anak, how am I gonna say this? Opo, sir, Anak, opo. ginagahasa yung kanyang nanay. Holy. Okay. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon po, Idol. Sarili niyo pong anak, bigyan natin ng alias na Kevin, itong si anak, isang grab driver. Kayo po Opo, ay sir. nilalapastangan, minumolestya ng sarili niyong anak? Opo, sir. Opo, sir. Ano to, addict, ma'am? Hindi ko po alam, sir, kasi minsan po hindi po yan umuwi ng bahay isang gabi po, minsan tatlong gabi po. Hindi ko po alam po, sir, Paano niyo po nagawa yun, nanay? Tapos, di ba? Oh, man. Opo, alam ko. Opo, Unspeakable. siguro po sa tinding galit po siguro niya po. Kailan po niya ginawa itong pambababoy po sa inyo, Nay? Umpisa po nung 2019 po. Maraming beses na po, Nay. Opo, sir, opo. Ba't di po kayo nag-report sa pulis? Po, nag-report po ako dati po sa Station 16 po. Kaso lang po, hindi po kami naharap noon dahil kinabukasan po, suna ni Duterte po. At saka po, nagmamakaawa po siya sa akin nga kung ipapakulong ko daw po siya, mapakamatay po siya sa loob ng kulungan po. Magbabago na daw po. Pero wala naman po nangyayaring pagbabago, ganun pa naman din po. Makailang beses niya po ginawa itong pambababoy po sa inyo, Nay? Pasensya na po sa katanungan ko, ha? Okay lang po, Idol. Matagal na po. Ang last po niyang ginagawa po noong last week ng October o second week ng October po. Makailang beses na po niya nagawa to? Madami na po. Oh, man. Pambubugbog din po ang ginagawa niya sa akin po eh. Binubugbog ka niya tapos ginagahasa pa. Opo, Idol, opo. Dapat nasa kulungan na po ito. I don't care kung magpakamatay siya sa loob ng kulungan. Hindi na natin kasalanan yon. Kailangan lang talagang magbayad siya at kailangan magkaroon kayo ng hustisya dito sa ginawa niyang kahayupan. Oo nga po, Idol eh. Kaso lang hindi kami naharap noon sa Station 6 dahil kinabukasan suna po ni Duterte po. Hindi po siya kinulong? Hindi po eh, kasi umiiyak po siya doon po eh. Nagmamakaawa po sa akin po eh. Hindi po kami hinarap ng pulis po dahil abala sila po sa zona ni Duterte po. Ano ngayon, komisyona? Crime is a crime na dapat mabigyan nila ng atensyon. Hindi ko po yun alam po, Idol eh. Basta yun lang po ang naano ko po. Hindi po kami naharap noon dahil abalang-abala po sila po. Hello, sir. Nandiyan na ba? Si Demonyo? Demonyo? Ay, sorry. Hello, sir. Magandang hapon po, Idol Surapi. So, Kevin, Sir, kailan ka ba huling gumamit ng shabu? Ano ba yung shabu? Solvent? Cocaine? Ano pang ginagamit mo? Sir Idol, wala. Hindi po ako nag-addict po. Wala po ako. Sir, dati nagbibisyo na ako. Inom sigarilyo, pero wala na po yun, sir. Okay, Nung mga sige. iba po. So, kung hindi ka nag-addict, hindi ka sa shabu, bakit mo nakuhang galawin ang nanay mo? Sir, dahil nga po, nung una kasi niya po, sir, nung kalasingan, sir. Pero pinagsisihan ko naman yun po, sir. Kasi nga, yun naisip ko, sir. Dahil nga marami na rin po siyang babaeng inaway. Doon po yan nag-umpisa, sir, sa mga babaeng inaway niya po. Yun na rin ang tumatakbo siguro sa isip ko. Bakit ganun yung magulang ko, nanay ko. Kaadlangan niya ako ang gusto ko sa ano. Teka muna. Marami siyang inaaway na babae. Sino yung mga babaeng inaaway niya at bakit ka nagikialam? Ano, sir, parang ayaw niya ata akong pagkatawain po, ganun. Parang siya lang mismo magmay-ari. Ganun lang po. Tuwing meron kang girlfriend, Inaaway niya, sinachat niya ng sinitik niyang ganito, pupus ka, burikat, kaya wala naman po siyang ebidensya. Sabi ko, mawag naman ganon. Ito lala yung tao. okay, ikaw lang ba nag-iisang anak? Apat po kami sa baling totoo ko pong kapatid. Kasi yung mama ko po, sa amin po, sa papa Okay. ko, pangalawang Well, pamilya. sabihan na natin, Kevin, na itong nanay mo, hindi niya nagustuhan ang mga girlfriend mo o hindi siya boto sa mga girlfriend mo at tinatawag niya kung ano-ano. Hindi pwedeng dahilan yun para siya ay gahasain mo. Di ba? Opo, sir. Totoo ba, sabi ni nanay, nung una mo siyang ginahasa, siya ay nagsumbong sa pulis? Sir, hindi naman po, wala naman po.
Inano si mama. Nagkataon lang po na nakainom ako noon. Lasing po. Hindi ko naman sinasadya yun po. Pinagsisihan ko po yun. So matapos mong gawin sa kanya yon, pumunta kayo sa pulis at ipinablatter niya. Wala po. Humingin lang ako ng tawad, sir, na nagawan. Yun, nagpatawad naman si mama. Nagtaka lang po ako ngayon dahil po sa may girlfriend pa ko. Yan na po ang hinahabol niya sa akin. Sir, ayaw niya po akong tigilan ganyan. Kasi nga po, papatulpo niya daw ako ganito, ganyan. Sabi ko, ma'am, mag-isip ka naman. Sabi ko, ganun. Hindi na ako bata. Isa pa, anak mo ako. Hindi ko namang ano yun. Yung gusto ko. Kasi gusto niya po, sir, siya mismo pipili ng babae. Iayaw ko naman po. Hindi ko naman gusto. Marami ako alam na mga magulang na gusto nila sila ang pipili na mapapangasawa ng kanilang mga anak, although hindi tama yon. Pero it so happen, siguro, na mahal ka ng nanay mo, mamas boy ka, kaya ganun ang kanyang pag-uugali towards you. Dapat di mo minamasama yon. And the best way to do it is para hindi na kayo mag-clash ng mama mo tungkol sa kung sino mang gusto mong ligawan, dapat lumayo ka na sa kanya. Ba't ka kasi nakasuklob pa rin sa kanya? 28 years old ka na. Gusto niya po talaga akong, kulungin niya sa sarili niya kung ano. Pero ngayon po, sir, umalis po ako talaga sa kanya, sa puder niya. Matagal na po ako umalis. Dito na ako sa probinsya. Maynila po, nagtatrabaho. Trap po ako. Ngayon po, yun nga, ang inahabol niya sa akin. Niya daw po talaga ako dahil dyan sa babae na nakakausap naman niya sa personal. Pero hanggang ngayon, hindi po niya sinisigilan. Dahil gusto niya mangyari po. Papahirapan po yung ganun po. So, ginagamit niya yung pananakot sa'yo? Oo, sir, yung nag-ano yun siya, binabantahan nga rin po niya yung babae. O, papakulam niya daw po kami, ito, ganyan. Sabi ko, ano ba naging kasalanan namin? Yung babae, walang kasalanan. Alam mo, sir, may problema ka sa pag-iisip, Sir Kevin. Regardless kung anong kasalanan ng nanay mo, regardless kung ano man yung ugali niya na hindi mo gusto, kasuklam-suklam, sabihin na natin, yung ugali ng nanay mo towards you, hindi pa rin po dahilan yun para babuhin niyo po ang nanay niyo. Opo, sir. Wala pong pwedeng justification na magagamit mo. Kahit gaano pa kasama ang nanay mo, hindi justified po yung ginawa niyo na para gantihan siya at yung ganti ay gahasain siya. Sir, hindi naman po gumante nun, sir, kasi ganito po kasi yan. Hindi nga, sir, sabi mo kasi, sir, pinipigilan ka niya. So sa galit mo, nagawa mo ito. Sana ang ginawa mo, lumayo ka na lang. Lumayas po ako, sir. O di lumayas ka tapos i-block mo siya. Gaano ba kahirap yon? Nagpo-post po siya sa social media po. Hindi ko naman po na ni-reply tinawagan na siya. Wala, hindi na po. Siya nga po pilit ng kinukontak ng babae, ganito. Gahanap siya, nagpo-post siya po sa social media in public po. Sige lang ipapaalam mo talaga ito sa mga kapatid mo. Sasaktan talaga kita at papatayin kita sa harap nila. Kita mo dito, Kevin, binabanta mo palang nanay mo na huwag magsumbong. Hindi, sir, wala pa akong pinitawang ganun. Sir, sir, kahit masama po yung mama ko, sir. Ito, may text dito, tinanslate lang, Ginawa na lang po ni mama yan, sir, para i-diin po ako sa lahat ng nagawa ko sa kanya. Sir, pinagsisihan ko na po yun. Sir, hindi yan po. Totoo po yung text po na niya po sir sa akin. Hindi po yan gawa-gawa po. Kasi tigpapilitan niya po babae po nga hindi ayaw ko po sa kanya. Kasi po, tuwan-tuwa siya po nga sarili niyang nanay po binabasto sa syupa niya po. Sinabihan po ako ng syupa niya na magpapantay muna ako ng ngipin at ayaw niya sa akin magiging biyanan niya ako po. October 2021 ang last na ginawang panggagahasa nitong anak sa kanyang nanay. Alam mo, Sir Kevin, hindi po ako psychologist, hindi po ako psychiatrist, pero husgahan na kita. Sabi mo, kung totoong hindi ka nag-aadik-adik o hindi ka nagsasyabu, then may problema ka sa pag-iisip. Hindi ka normal na tao. Attorney Garrett, tungol ng AXIS Party List. Nakakapanindig balahibo itong kasong tinatalakay natin ngayon. Itong anak, ginagahasa yung kanyang nanay several times. Oh, man. Marami siyang mga sinasabi, pero sabi ko, walang justification kahit anumang kasama yung ginawa ng nanay niya. Ano bang pwede ikaso dito sa batan to? Definitely, Sir Rafi. May rape po tayo dito. Ang question na lang natin is how many counts are we going to charge him with? Throughout your conversation, Sir Rafi, ang sa akin, never niya pong dinenay yung act of rape. Rather, gina-justify niya lang. But whatever he said, no, I see no justifying circumstance para pigilan natin sarili nating mag-file ng rape. Oo, grabe to. First time ko itong makatanggap ng ganitong reklamo. Hindi ako ready sa ganitong klaseng reklamo. Wow. Wow. Kaya nga sabi ko may problema sa pag-iisip tong si Kevin eh. Kinakasama rin ng loob ko, Sir Rafi, is that at the time pangyari lang nung krimen,
hindi siya agad inaresto porket daw SONA, if I remember correctly Yes. sa akin pagmamonitor.